pumatay ang pinuno ng samahan. Nabaliw ang pinuno. May pinatay, takbo, takbo. Wow! Ang ganda ng maskara na ito! Inay, isuot mo ito? Sige, Gusto mo ba, Inay? gusto. Basta ang pinili ni Liza, gusto ni Inay. Hoy, anong nangyari? Takbo na. Nabaliw ang pinuno ng samahan. Maganda ba? Maganda. Kuya, Bayad. Anong pera? Takbo na. Hoy, ayaw na nila ng pera. Nako, wala na. Tiyak na mamamatay ang mag-inang ito. Sino ka ba? Nakaistorbo ka sa pamimili ko. Liza! Palihim tayong lumabas ngayon. Kaya, wag mong sasabihin kay madam ang ating lihim, ha? Sa isang hampas lang, ang nagwawalang si Rico ay pinalipad. Nakakatakot na lakas. Sino nga ba siya? Siya nga. Liza, hindi ba sinabi ni nanay, kailangan bang lihim na magsanay? Pero wala namang tao dito. Itago mo na, sumunod ka. Sige! tamad na naman. Hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Dito ka lang sa bahay ng De La Cruz. Palamunin ka lang. Nanay, ate, ang pinto at ang plak, nilinis ko na. Ilang beses ko ring nilinis ang sahig. Ikaw kanina, malihim ka bang nag-ensayo? Ikaw nasuki ng malas. Wala kang karapatang magsanay. Kahit magsanay ka pa ng 100 taon, wala ka pa ring mararating. Nanay, isasama ko na si Liza. Wala ka bang respeto sa mga patakaran? Ikaw ang pumatay sa anak ko. Hindi ka nagtatrabaho para mabayaran ang kasalanan mo. At naglalakas loob ka pang mangarap, ituro mo pa sa isang bata ang mga diskarte, ang mga sekretong diskarte ng pamilyang De La Cruz. Hindi iyon pwedeng galawin ng isang bata tulad niya. Kung hindi dahil kay Jake para iligtas ang batang ito na suki ng malas, hindi sana siya pinatay ng ganun. Jake, naging pinakamalakas na ako sa buong mundo. Jake? Jake, anong nangyari sa'yo? Tigilan mo na ang pakikipaglaban. Pangako sa akin. Alagaan mo ang ating anak ng mabuti. At mabuhay. Jake! Mia Santos, kinakausap ka ni nanay. Pasensya na. Alamin mo ang iyong lugar. Ikaw na suki ng malas. Sa buong buhay mo dito ka lang sa De La Cruz. Magsisilbi kang parang alipin para mabayaran ang mga kasalanan mo. Ulitin mong maglinis ng maayos. Kung hindi malinis ikaw at ang batang ito ay walang kakainin ngayon. Nanay, bakit sina Lola at mga tita ay laging labis na ayaw sa akin? Imposible iyan. Mahal na mahal ni Lola si Liza, sila ay nagrereklamo lang na masyadong marumi ang sahig. Kung malinis na ang lahat, magugustuhan na ba nila si Liza? Oh? Bumalik ka na sa pwesto mo. Ah? Huwag kang magyabang. Tandaan mo, huwag mong ipakita sa iba na marunong kang lumaban. Alam ko na. Makulit.
Mia Santos. Ikaw nga talaga. Kayo nga talaga. Sa loob ng 8 taon, hirap na hirap akong hanapin kayo. Nagkamali ka yata ng tao. Ang iyong estilo ng paglaban ay kahanga-hanga. Hindi ako pwedeng magkamali. Kung hindi kita matatalo, hindi ako maituturing na tunay na pinakamahusay sa mundo. Pakituruan mo ako, Mia Santos. Sabi ko na mali ka ng tao. Liza, umalis na tayo. Ngayon sa palengke, ang babaeng iyon sa isang galaw ay natalo ang pinuno, Rico Mercado. Imposible. Ang Rico Mercado na iyon ay ang nangunguna sa listahan ng mga mandirigma. Nakita ko mismo paano iyon magiging mali. Sayang, nakita ko lang ang likuran ng taong iyon. Ang likuran ni Mia Santos ay kahawig ng likuran ng napakagaling na mandirigmang iyon. Baka naman natulala ka sa takot? Ang Mia Santos na ito ay ang pinakawalang silbi sa paaralan natin. Paano siya magiging napakagaling na mandirigma? Siya. Rico Mercado. Siya nga, ang bagong pinuno ng samahan ng mga mandirigma. Si Rico Mercado iyon. Rico Mercado. Bakit siya pumunta sa ating maliit na paaralan? Rico Mercado. Ako ang namamahala dito. Carl de la Cruz. Hindi ko alam kung bakit kayo, Rico Mercado, sa unang araw ng inyong panunungkulan ay dadalaw sa aming munting tahanan. May ituturo ba kayo? Ito ang kawa ng Emperador Silangan, ang simbolo ng pinakamahusay. Kung kayong mga De La Cruz ay makakagalaw kahit kalahating metro, ay maaaring sumali sa Liga ng mga Paaralan ng Pakikipaglaban sa susunod na linggo. Ang Liga ng mga Paaralan ng Pakikipaglaban ay ang kaganapang gustong salihan ng lahat ng paaralan sa malaking imbakan. Kung sasali tayo sa kaganapang ito, ang ating paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz sa lalawigan ng ulap ay tiyak na magiging makapangyarihan. Manatili ka rito. Kung may anumang nangyari, iulat mo agad sa akin. Opo. Sino ang gumalaw sa Batong Leon? Ang Batong Leon na ito ay may timbang na 300 kilo. Kung walang 3 taon na kasanayan, imposibleng maigalaw ito. Tatay, halika, tingnan mo. Hoy! Subukan ko. Talaga namang kawa ng Emperador Silangan ito. Ang bigat nito hindi bababa sa 5,000 kilo. Ginamit ko na ang lahat ng lakas ko, ngunit hindi man lang gumagalaw ang kawang ito. Umalis ka, bakal na paso lang naman to. Ako na. Mga walang kwenta kayo, sabay-sabay. Hindi kaya. To mahirap ba? Hindi. Bakit ba palagi kang nandyan? Itong batang walang silbi. Ito ay ang itinakda ng pinuno ng alyansa na pagsubok. Ang bawat estudyante ng paaralan ay hindi kayang buhatin. Sa tingin mo, kaya mo bang buhatin? Liza, Aray, pagod na pagod ako. Liza, paano mo naiangat ang kawa? Ang galing mo talaga. Imposible. Ang nangungunang 10 mandirigma sa malaking imbakan ay hindi pa nga kayang igalaw kahit kaunti. Batang babae, paano mo naiangat ang kawa ng Emperador Silangan? Binuhat ko lang ng diretso. Ito'y mas kaysa sa mga itinuturo sa akin na mas simple. ano ba ang sinasabi ng bata? Ganun ba? Si Liza ay isang bata pa lamang. Wala siyang alam sa pakikipaglaban. Basta, medyo malakas lang siya. Siya ay isang walang silbing bata na hindi pa natutong lumaban kahit isang araw. Paano naman siya makakapasa sa pagsubok nang dahil sa kakayahan niya? Sa pagsubok na itinakda ng pinuno ng alyansa dahil pababa, kaya ko rin yon. Si Liza ay isang 7 taong gulang na bata pa lamang. Paano naman sa kanyang sariling kakayahan mabubuhat ang napakabigat na kawa ng Emperador Silangan? Sige na. Ano man ang sabihin ninyo, kahit na brute force lang, ang kawang ito ay naiahon ni Liza. Isa siyang bayani ng pamilyang De La Cruz. Dahil nakapasa kayo sa pagsubok na itinakda ng pinuno ng alyansa, ang tanda ng pakikilahok na ito ay sa inyo na. Tanda ng pakikilahok. Aray lolo, iligtas mo ako. Ginoong De La Cruz, kumusta ka na? Nandito lahat. Itong apo ko, anong nagawa niya sa'yo?
Para mo naman siyang binugbog. Ikaw, munting apo, nakipagsabayan sa paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang Jimenez. Natalo at nawalan ng pera. Ito ang paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz isinangla sa akin. Ano? Kayo ang mandaraya. Tama, ako ang gumawa ng plano. Kasalanan mo bang bobo ka? Ang utak mo, nasa puwet mo. Ito'y laro lamang ng mga bata. Sagutan ng mga bata. Ang taya na ito. Hindi maaaring maging batayan. Kayo sa pamilyang De La Cruz, kahit papaano ay kilalang paaralan ng pakikipaglaban sa loob ng isang siglo. Bakit? Kapag natalo, tatanggi kayo? Dito sa papel may pirma ng mahal mong apo. Pirma at paninindigan. Hindi mo maikakaila. Ikaw na suwail na apo. Tigilan na ang mga kalokohan. Ibigay mo na ang titulo ng lupa. 3 laban ang usapan. Hindi pa tapos. Isang laban lang ang natalo ako. Bakit mo sinasabing kami ang talo? Kayo sa pamilyang De La Cruz. Akala nyo makakaligtas kayo sa 3 laban sa amin? Iniwan ko kayong buhay, hindi ko kayo binugbog sa 2 laban pa. Dapat kang magpasalamat sa akin. Ang aming si Neil ay niloko ninyo. Kaya siya natalo sa isang laban. Ngayon, nasa teritoryo kami. Tapusin natin ang 2 laban. Hindi talaga kayo mananalo. Sige. Kung ganun, ngayon ipapatalo ko kayo ng walang masasabi. Jovan. Ito ang pang-15 to sa ranking ng mga mandirigma si Jovan Ignacio. Mabagsik ang mga paraan ni Jovan Ignacio. Maraming mga mandirigma ang namatay sa kanyang mga kamay. Hindi ko akalain na sumapi siya sa pamilyang Jimenez, kaya pala natalo ang kapatid ko sa kanya. Pero nakikita kong mahina ang kanyang mga paa. Walang lakas ang mga atake niya. Sa tingin ko hindi siya ganoon kalakas. Kung ganoon, si Luis na lang ang lumaban para kay Neil. Si Luis ang pinakamalakas sa aming paaralan. Wala akong pakialam kung si Jovan Ignacio o kung sino pa. Papatayin ko siya. Kuya, ipaghiganti mo ako. Sige na. Teka. Sa kasunduan nakasulat ang pangalan ni Neil, kaya si Neil ang dapat lumaban. Umalis ka. Lolo, hindi pwede. Papatayin niya ako. Mamatay ka man, karapat dapat lang. Tatay, si Neil ay sariling apo ninyo. Huwag ninyong hayaang mamatay si Neil. Nanay, may paraan ako. Neil, labanan mo siya. Gagabayan kita. Tama, sa tulong ng kuya mo, hindi ka talaga matatalo. Halika. Pag-isahin ang isip at puso, malakas na direktang suntok, atake. Sa gabay ni Luis, hindi na natin banggitin ang panalo ngunit makakapagtabla tayo. Talagang magaling si Luis. Ay, ang kontrabida ay gagamit na ng kanyang pinakamalakas na galaw. Matalo na ang pangalawang kuya ko. Patay ka na. Ikaw na walang kwenta, anong sinasabi mo? Si Neil namin, yan, siya ang nangunguna. Naiintindihan mo ba? Mali. Sinasadya ni Jovan na magpahina para ilabas ang kahinaan ni Neil kahit hindi marunong sila isa ng martial arts, pero tama ang kanyang hula. Mukhang payat at mahina si Jovan, ngunit mapanlinlang ang kanyang panloob na lakas. Si Neil ay hindi talaga katapat niya sa laban na ito. Natalo tayo. Mamatay ka. Neil! 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 Walang kwenta. Isuko ang paaralan, hindi kita papatayin. Pangarap mo? Neil! Tatay, iligtas mo si Neil. Siya mismo ang nagpusta niyan. Bilang isang tao, dapat panindigan ang salita. Mahina ang kanyang tiyan. Kuya, tamaan mo ang tiyan niya? Ikaw na pabigat, anong sinasabi mo? Layas! Totoo ang sinasabi ko. Mahina ang kanyang panloob na kapangyarihan. Tamaan mo ang tiyan niya, doon ang kanyang kahinaan. Siguradong mananalo ka.
Paano nalaman ni Liza? Sino ba yung babaeng iyan? Yung maagang namatay sa pamilyang De La Cruz ang anak ng pangalawang anak na lalaki. Isang walang kwentang hindi marunong ng martial arts. Wala na bang iba sa pamilya De La Cruz? Nagpadala kayo ng walang kwentang bata para magturo? Ikaw na walang kwenta, anong ginagawa mong gulo dito? Kulang pa ba ang kahihiyan ko? Mia Santos, anong okasyon to? Dinala mo siya rito, nakikialam ka ang karangalan ng pamilya De La Cruz. Nasira mo na lahat. Lola, hindi ako nagsisinungaling. Sundin natin ang sinabi ng babaeng ito. Halika, halika. Mahina ang kanyang panloob na lakas, kaya tamaan ang tiyan niya, doon ang kanyang kahinaan, siguradong mananalo ka. Tamaan mo ang tiyan niya, sundin ang sinabi ni Liza. Lolo, ang babaeng ito ay walang alam. Naguguluhan ka na rin ba? Oo, tatay, pinalad lang ang babaeng ito. Nagkataon lang na itinaas niya ang tanso ng pinuno, ngunit hindi ka dapat makinig sa isang hindi pa nakapagsanay ng martial arts na walang kwenta. Suntukin. Lolo, ikaw ang nag-utos sa akin na tamaan siya. Mawawala sa akin ang paaralan. Huwag mo akong sisihin. Ay! Ah. Nanalo ako. Nanalo ang anak kong lalaki. Nanalo ang anak kong lalaki. Nanalo ako. Nanalo ako. Paanong natalo ka sa walang kwentang si Neil De La Cruz? Nanalo ako. Buisit? Huwag kang pumunta, may dalubhasa sila. Dalubhasa? Sigurado ka? Bumalik na tayo at iulat kay Elijah. Pag-usapan natin ang susunod na hakbang. Sa ibang araw na lang tayo lumaban. Maghintay lang kayo, may isa pang laban. Babalik pa kami. Umalis na tayo. Si Liza ba ay talagang walang alam sa sining ng pakikipaglaban? Wala man lang? Master, malapit na sana kaming manalo at makukuha na sana namin ang paaralan. Biglang may lumitaw na batang babae. Dahil lang sa isang batang babae na 6 o 7 taong gulang, nagbigay siya ng kung ano-anong payo at nagkataon lang na tama. At ganyan na lang kayo natakot. Mga walang kwenta, lahat kayo ay walang kwenta. Bukas ako mismo ang pupunta. Master, pupunta ako ng personal. Talo ang pamilyang Jimenez, hindi sila basta-basta titigil. Tiyak na babalik pa sila. Liza, sabihin mo kay Lolo. Sinabi mo kahapon na mahina ang dantian ni Jovan Ignacio. Kung susuntukin siya sa tiyan, talaga bang nakita mo ang kanyang kahinaan? O hula mo lang? Master Carl, ang titulo ng paaralan, handa na ba? Kahapon, hindi pa ba sapat ang pagkatalo ninyo kahapon? May isa pa tayong laban, hindi ba? Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang aming paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang Jimenez, ang tunay na lakas. Elijah Jimenez. Ang punong guro ng paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang Jimenez, siya mismo ang pumunta. Sa talaan ng mga nangungunang mandirigma, siya ay nasa 8th pwesto. Ang paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang Jimenez, 1 taon pa lang, ay nakasakop na sa mahigit kalahati ng mga paaralan ng pakikipaglaban sa lalawigan ng ulap.
Posible bang sa pagkakataong ito ay turno na ba talaga ng ating paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz? Omar, ang mga muebles na ito ay masyadong luma. Sa mga darating na araw, palitan mo lahat ng bago. Opo. Kapal ng mukha mo. Ang aming paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz ay hindi hamak na paaralan. Wala kayong karapatang manghusga. Yung dalawang walang kwenta kahapon ay sumira sa aking plano, kaya ngayon kailangan kong pumunta ng personal kasama ang aking mga tauhan upang makipagsukatan tayo ng lakas. Darwin. Kung matatalo kayo sa huling laban, kailangan ninyong ibalik sa amin ang kasulatan ng sangla. At mula ngayon, hindi na ninyo pwedeng guluhin ang pamilyang De La Cruz. Madali lang yan, basta't kaya ninyo kaming talunin. Kahit si Jovan Ignacio, hindi ako kayang talunin. Ikaw, huwag kang pumunta. Neil! Hahaha, kayo na mga taga De La Cruz, hindi ba napakayayabang ninyo? Bakit ang bilis ninyong matalo? Ikaw? Ako na. Kapag si Luis na ang sumabak, tiyak na mananalo tayo. Kuya, ipaghiganti mo ako. Huwag kuya, hindi mo kayang talunin ang halimaw na yan. Bakit ka na naman nakikialam? Si Luis sa lalawigan ng ulap ang pinakamagaling na kabataan. Paano siya matatalo? Liza, huwag kang mag-alala. Napakahusay ni kuya. Hindi niya ako kayang talunin. Nanay, gusto kong tumulong. Hindi naman sa ayaw kong tumulong ka sa kanila. Pero ang iyong kakayahan, Lisa, ay galing sa akin. Kung ang mga galaw mo ay makikilala ng mga taong may masamang balak, magkakaroon ng walang katapusang mga problemang darating sa atin. Tatay, huwag kayong mag-alala. Ang lakas ni Luis ay alam nyo naman. Huwag ninyong paniwalaan ang mga kalokohan ng batang ito. Laban kuya, tiyak na panalo si kuya. Lolo, pakitigil na si kuya. Kapag nagpatuloy pa, mamamatay na si kuya. Tumahimik ka. Si Luis ay malinaw na nangunguna, malapit ng manalo. Anong ibig sabihin ng mawalan ng buhay? Hindi ko inaasahan na tama si Liza. Anong kasiyahan sa mga batang nag-aaway? Hahamonin ko kayo. Sige. Hindi lolo, matanda na kayo. Hindi na kayo kasing lakas ng dati. Si Elijah ay isa sa nangungunang 10 manlalaban. Baka hindi kayanin ng inyong katawan. Ang tatay ko ay nakapasok sa talaan ng mga magagaling. Malalim ang panloob niyang lakas. Hindi naman tiyak na matatalo. Master Carl, kung gayon hayaan ninyo akong matuto mula sa inyo. Talagang karapat-dapat ang ating master. Talagang matalas pa rin ang inyong espada. Mali. Inay, itinuro ninyo sa akin. Ang mas ordinaryong mga galaw ay mas may nakatagong panganib. Si Lolo ba ay matatalo na? Liza, bakit palagi mong pinapalakas ang loob ng kalaban at pinapahina ang atin? Hindi ka naman marunong lumaban. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang bawat galaw ni Master Carl ay mahusay. Malapit na siyang manalo. Kung hindi ka nakakaintindi, tumahimik ka. Tatay. Lolo. Mahina. Masyadong mahina. Kaya ang espesyal na galaw ni Carl de la Cruz walang gasgas at siya pa ang nasaktan, ang lakas ni Elijah Jimenez. Talaga bang pangwalo lang siya? Baka sa buong lalawigan ng ulap walang makakalaban sa kanya. Tatay,
Ginoong Carl de la Cruz, matanda ka na. Wala ka ng silbi. Ibigay mo na agad ang titulo ng lupa. Maaari pa kaming maging mabait at bigyan kayo ng isang pwesto sa paglilinis ng banyo. Ako ang may sala. Makikipaglaban ako sa inyo. Huwag kang magpapatay. Nanay, hayaan mo na akong pumunta. Tigil. Liza, kaya mo bang talunin si Elijah Jimenez? Kaya ko siyang talunin. Lalaban ako sa kanya. Liza, huwag kang makulit. Tatay, si Liza ay isang batang 7 taong gulang. Paano niya matatalo ang isang ganyang ekspertong mandirigma? Kahit nakulang na kayo sa tao, hindi naman dapat na isali ang isang batang babae sa laban. Tatay, itong maliit na ito ang pinakawalang kwentang tao sa buong paaralan. Bakit mo naisip na ipasok siya sa laban? Hindi ba ito parang ibibigay na lang natin ang panalo? Anong pinagkaiba? Mukhang ang paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz ay talagang wala ng tao. Na hinayaan pang isang batang babae ang umakyat at lumaban para sa inyo. Kahapon dahil sa itinuro ni Liza, kaya naisahan ni Neil si Jovan Ignacio. Ang panalo ko kahapon ay dahil sa sarili kong husay, hindi dahil sa walang kwentang ito na kaya ko nang manalo dahil sa ilang payo niya. Lolo, malubha na po kayong nasaktan ni Elijah Jimenez. Si Liza ay isang batang walang kahit anong kaalaman sa martial arts. Ang paligsahan ay lubhang mapanganib. Kaya niyang durugin si Liza mas madali pa kaysa sa isang langgam. Liza, siya lang ang nag-iisang anak ng Choco. Dito na kayo nagkakamali. Bihira sa pamilya ninyong De La Cruz ang may isang hindi duwag. Bakit hindi ninyo siya papayagang lumaban? Halika, halika. Ni hindi ko alam kung kahit tumalon ka, aabot ka ba sa taas ng tuhod namin? Tatay, kung hahayaan natin ang walang kwentang ito na lumaban para sa paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz, hindi ba nito sisirain ang dangal ng pamilya nating De La Cruz? Hindi ako mapapahiya. Kaya ko siyang talunin. Ikaw pala. Liza, payag ka ba? Bilisan mo na. Kung wala kayong ipapalaban, sa amin na ang paaralang ito. Inay! Gusto kong lumaban. Oo, ito ang bahay ni Jake. Basta hindi ako lalaban. Si Liza lang ang lalaban. Baka hindi siya makilala. Sige, tandaan mo. Dapat marunong kang tumigil. Tatandaan ko? Lolong, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa paaralan. Halika na. Seryoso? Seryoso kayong hahayaan ang batang ito na sumabak at mamatay? Tapos na talaga. Nagpadala ng bata ang inyong paaralang De La Cruz para lumaban sa akin. Anong ibig sabihin kung kumalat ito na inaapi ko ang bata? Paano na ako? Kung sino ang mananalo at matatalo. Hindi pa sigurado. Naku, Hindi naman siguro kayo nagpadala ng batang ito para mandaya? Nakita naman ng lahat, hindi ko siya hinawakan. Hindi ba nakakahiya? Walang kwenta. magsimula na tayo. Ayokong masabihan na inaapi ko ang bata. Halika na, isang kamay lang ang gagamitin ko sa'yo. Kung kaya mong saluhin ang isang suntok ko, panalo ka na. Tito, subukan mo munang saluhin ang suntok ko. Ang suntok ko ay malakas. Hindi marunong magpigil si Liza, wag sanang may mamatay. Nene, ang yabang mo, bibigyan kita ng leksyon. Ang bobo mo, Tito, hindi mo ako matamaan. Ako naman ngayon. Makulit. Ano?
Isang galaw lang. Talaga nga. Hindi ko akalain na ang panloob na lakas ni Liza ay napakalalim pala. Ngayon, alam na ang panalo at talo. Tito, paano kung makipaglaro ka ulit sa akin? Ha, hindi na. Bakit kayo natulala? Hanapin niyo ang amo. Antayin ka namin. Umalis ka na, nakatawa ako. Panalo! Panalo! Nanalo tayo! Hindi ko akalain na si Mia Santos na anak ng walang kwenta ay may kakayahan nga. Nailigtas natin ang ating paaralan. Liza, yung mga galaw mo kanina, paano mo nagawa? Napakagaling. Yung galaw mo ay walang kapintasan. Liza, sino ang nagturo sa'yo? Ang husay ni Liza, sino ang nagturo, kahanga-hanga. Si Liza mula pa noong bata ay malakas lang talaga, hindi naman siya marunong ng martial arts. Mia Liza may likas na talento. Kailangan ng professional na coach. Kaya kapag lumaki na si Liza, ako mismo ang magtuturo sa kanya. Sa oras na iyon, sisiguraduhin ko sanayin siya upang maging ang ating paaralan sa lalawigan ng ulap ang pinakamagaling na babae. Tama. Matuto ka kay Andre. Tiyak na mabilis ang pag-unlad mo. Gawin mo akong guro, tuturuan kita. Hindi pwede. Kailangang maging estudyante ko si Liza. Ang mga natutunan ko sa paaralang ito na mga espesyal na galaw ay ituturo ko lahat sa'yo. Ano, mag-aral ka sa akin. Mag-aral ka sa akin. Ay, tama na, tama na. Tama na. Liza, mas bagay na maging guro ka nila. Ang technique na ito. Sa wakas nahanap na kita. Liza. 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 Kumusta? May balita na ba kay Liza? Wala pa ring balita. Baka naman naglalaro lang si Liza, lumabas ng mag-isa? Kahit gaano pa siyang maglaro, sa oras na ito, dapat nakauwi na siya. Natatakot akong baka dinukot siya. Pero sino ang kayang tahimik na kumuha ng isang buhay na tao mula sa paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz? May nakitang bakas. Ito ang nakita ko sa pintuan kalahati ng utos na kamay. Ilalim na arena ng labanan. Anong lugar yon? Ilalim na arena ng labanan. Ito ay isang gilingan ng karne kung saan pinapatay ang mga tao para sa kasiyahan ng mga maharlika. Siguradong nalaman nila na tinalo ni Liza si Elijah Jimenez sa isang suntok. Dinukot nila si Liza. Nasa panganib si Liza. Kailangan kong hanapin siya. Mia! Ang ilalim na arena ng labanan ay isang ilegal na laban. Kung walang taga-rekomenda ni hindi natin alam kung saan ang pasukan. May isang taong makakatulong sa akin. Sumama ka. Sige. Pinuno, kakasimula mo pa lang. Hindi mo ininda ang hirap sa pagpunta rito sa malayong lalawigan ng ulap para lang sa babaeng iyon. Ang kapal ng mukha mo. Banal na pinuno. Oo, banal na pinuno. Ngunit kahit na banal na pinuno ka, hindi naman dapat na ikay iwan dito sa sirasirang tuluyan. Ang kanyang galing sa pakikipaglaban ang siyang tugatog na nais kong akyatin habang buhay. Matagal ko na siyang hinahanap. Gusto ko siyang makalaban muli. Kung hindi ko siya kayang talunin, hindi ako karapat-dapat na maging pinuno ng samahan ng mga mandirigma. Mia Santos, kailan mo ba talaga ako dadalawin? Hindi kaya ito ang paaralan ng pakikipaglaban ng pinuno? Ang taong sinasabi mo hindi kaya siya ang pinuno? Ikaw, sinabi mo bang siya ang pinuno? Tutulungan ba niya tayo? Meron tayong tanda ng pakikilahok. Tiyak na tutulungan tayo ng pinuno. Sabi nila, pumunta ang pinuno sa maliit nating lugar upang makipagkita sa isang dalubhasa. Ewan natin kung sino siya na kayang pagpunuin ang pinuno ng ganito kalayo. Ano ang ginagawa ninyo dito? Hinahanap namin si Rico Mercado. Baliw ka ba? Bakit mo kayang direktang banggitin ang pangalan ng pinuno? Mag-ingat ka, baka magalit ang pinuno.
Ginoo, kami ay mula sa paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz. May kailangan kaming makipagkita sa pinuno. Ito ang aming tanda ng pakikilahok. Pakisabi na lang po sa kanya. Sa buong lalawigan ng ulap, isa lang ang tanda ng pakikilahok. Yang walang kwentang paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz. Paano magkakaroon? Siguradong ninakaw lang yan. Ito ang tanda ng pakikilahok na aming nakuha sa pamamagitan ng aming sariling pagsisikap. Pakisabi na lang po sa pinuno. May importante talaga kaming kailangan. Sige, umalis na kayo. Anong mga walang kwenta ang gusto pang makita ang ating pinuno? Sabihin mo na si Mia Santos ang naghahanap sa kanya. Ito, Mia Santos. Mia Santos. Nagpapanggap ka. Sino si Mia Santos? Sikat ba siya? Hahaha. Ano ang ingay na yan? Ito ang tirahan ng punong alyansa, hindi ito palengke. Ginulo ninyo ang kapayapaan ng punong alyansa, kaya nyo bang managot? Elijah, noong isang araw ang braso mo ay binali ng aming Liza. Bakit hindi ka sa bahay magpagaling ng braso mo? Bakit ka nandito? Ikaw! Pare, ang mga taong ito ay mga probinsyano. Huwag silang papasukin para hindi nila madungisan ang lugar ng punong alyansa. Tama si Punong Jimenez. Pare, naparito ako para magtanong sa punong alyansa tungkol sa pakikilahok ng paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang Jimenez sa paligsahan. Tingnan nyo. Pasensya na, Punong Jimenez. Wala rin akong magawa. Kailangan ng token para makita ang punong alyansa. Nako, hindi ka na makakapasok, di ba? Wala akong magawa. Ito ang tanging token sa lalawigan ng ulap. Narito. Aba, gusto mo bang agawin ito? Nakalimutan mo ba na noong isang araw, ikaw ay ginulpi ni Liza mula sa aming paaralan hanggang sa mapahiya ka ng husto? Aksidente lang nung araw na iyon. Bukod dito, ang pinakamalakas sa paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz ang batang iyon ay nawawala na ngayon. Mga walang kwenta kayo, hindi kayo karapat dapat sa token na ito. Hindi mo makukuha ang token na ito. Anong nangyari kanina? Bakit bigla akong naharang? Ang galing ng pagharang ni Mia kanina. Kung hindi, makukuha na sana ni Elijah ang token ng paligsahan. Hindi ka ba yung balo na namatayan ng asawa? Anong ginagawa mo dito? May importante talaga akong pakay. Pasukin mo na kami. Marami na akong nakitang katulad ninyo. Hindi kita papasukin. Narinig mo ba? Ayaw kayong makita ni Rico, mga walang kwenta. Kung gusto ninyong pumasok, pwede naman. Nasa teritoryo tayo ni Rico ngayon. Makipaglaban kayo. At hayaang ang mga tauhan ni Rico ang maging saksi sa laban natin. Kung manalo kayo, ihahatid namin kayo sa loob. Pero kung matalo kayo, luluhod kayo sa harap ko. Ibibigay ninyo ang token ng maayos gamit ang dalawang kamay. Kaya nyo ba? Walang hiya. Sige, laban. Sa hitsura mong yan, hindi na ako gagamit ng 3 galaw, matatalo kita hanggang sumuko ka. Oh? Bakit ka natatakot, pare? May sugat siya ngayon. Madali ko siyang matatalo. Yung 2 galaw kanina nasaktan na ako. Ipinapakita nito kung gaano siya kalakas. Kahit na may sugat siya, hindi pa rin natin siya kayang talunin. Si Elijah ay hindi ganoon kadaling talunin gaya ng iniisip mo. Eh, paano natin yan gagawin? Wala na si Liza. Paano tayo mananalo ngayon? Oo nga. Ito na lang ang tanging pagkakataon para makita ang leader. Sige, ako ang kalaban mo. Ako ang kalaban mo. Lalaban ako sa iyo. Lalaban ako sa iyo. Ano ang gagamitin mo para lumaban kay Elijah? Araw-araw naglalaba ka lang at nagluluto. Paano mo siya lalabanan? Lalaban ka sa kanya. Siguradong mamamatay ka. Mia, alam kong nag-aalala ka pero huwag kang padalos-dalos. Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin ko. Eto. Lumaban ka na. Talagang hindi ka natatakot mamatay ah. Makinig ka sa payo ko. Tigil na lang. Ikaw isang balo na mahina. Gusto mong makaligtas sa kamay ng aming tagapamahala na si Elijah? Hindi ganoon kadali. Hindi madali yan. Mia, hindi mo matatalo si Elijah at niya papatayin ka niya kung ganito na lang. Umuwi muna tayo, kausapin si Lolo. Pag-usapan natin ng maayos. Hindi na makapaghintay si Liza. Narinig nyo yan? Gusto niyang mamatay. Huwag kang magreklamo kung anuman ang mangyari. Ang kahihiyan na ginawa sa akin ng iyong anak noong araw na iyon. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ng 1,000 beses. Basag.
Paano siya naging ganito kalakas? Mukhang mas malakas siya kaysa dati. Si Elijah ay malamang na nagsanay ng masamang sining ng pakikipaglaban. Sa maikling panahon, mapapataas ang kanyang lakas. Ayun, wala na. Mia, sumuko na tayo, papatayin ka niya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mga walang kwenta ang aking kakayahan. Yeah. Hindi ka nagkakamali, Elijah. Karapat dapat ka sa ika-8 pwesto. Oh, ito ang palad ng madilim na langit na siyam na kalawakan. Mamamatay na ang babaeng ito at walang maglilibing sa kanya. Nanalo tayo. Nanalo tayo, makikita na natin si Rico Mercado. Nanalo tayo. Siya ay isang ordinaryong babae lang. Paano ko naman hindi ko kayang saluhin ang kalahati ng tira niya? Uy, hindi ka ba yung top 10 sa walang kwentang ranking? Bakit hindi mo man lang mapatumba si Mia Santos pero puro forma lang naman pala siya? Sa isang galaw lang ni Mia, natumba si Elijah. Talaga bang pangkaraniwang tao siya? Kalokohan. Isang hamak na nagwawalis lang siya. Ikaw ang sumalakay sa akin kanina. Laban ulit tayo. Talo ka, ihatid mo na kami sa loob. Ang natalo dapat sumunod. Ihatid mo kami sa loob. Ang ingay ninyo. Bakit ba? Dito ba kayo mag-iingay? Naistorbo ninyo si Rico Mercado. Ilang ulo ba ang kaya ninyong isugal? Gio Alvarez. Walang kwentang basura. Layas na. Opo. Pasensya na. Kasalanan ito ng mga taong ito. Sila ang nagkakagulo dito. Naistorbo kanila. Kayo, ano ba kayo? Bakit kayo nandito? Hinahanap namin si Rico Mercado. Pakihatid naman kami. Ang pangalan ni Rico Mercado, bakit mo basta-basta binabanggit? Hindi na ako makakalaban pa kay Mia Santos. Ano bang silbi kung pakintabin ko pa itong espada? Pero kayo po, nagpakumbaba na kayo ng ganyan para magmakaawa kay Mia Santos. Hindi man lang kayo pinansin. Kailan pa kayo nakaranas ng ganyang pagmamaltrato? Kapal ng mukha mo. Hindi mo dapat pinagchichismisan si Mia Santos. Noong araw, si Mia Santos ay walang kapantay sa mundo ng mandirigma. Walang sino man sa mundo ang makakalaban sa kanya ng mahigit sa 10 laban. Sa mundo ng mga mandirigma, para sa lahat, siya ay parang tinik sa laman. Kaya, sinaktan nila ang kanyang asawa at mga anak. Ganun pala. Marahil ito ang dahilan kung bakit 8 taon na ang nakalipas itinago ni Mia Santos ang kanyang pagkatao, ang pinakamahalagang dahilan. Sayang lang, napakahusay na mandirigma. Sa natitirang panahon ng aking buhay, makakahintay pa ba ako kay Mia Santos? Makakalaban ko pa ba siya ulit? Sandali, Gio Alvarez, si Mia Santos ay sabik din na maghanap. Pasensya na po. Gio Alvarez. Ito ang aming token sa paligsahan. Pakisuyo po na ipakilala kami sa punong mandirigma. Ang token sa paligsahan. Ginoong Alvarez, nakalimutan ninyo na ba? Dati, may napagkasunduan na tayo. Basta po payagan ninyo ang aming pamilyang Jimenez sa pagkakataong ito na kumatawan sa lalawigan ng ulap sa paligsahan ng mga mandirigma. Kapag iyon ay nangyari, lahat ng mga magsasaka sa lalawigan ng ulap ay mapipili ninyo. Naalala ko. Hawak mo. Tara, puntahan natin ang punong mandirigma. Salamat po. Sige. Anong ibig ninyong sabihin? Ako talaga ang nanalo kanina. Akin ang token na ito. Kami ang dapat pumunta sa punong mandirigma. Tama, natalo na kayo kanina. Sinusubukan mo bang mandaya? Kalokohan. Ginoo, sinasamantala nila tayo. Kung wala lang akong sugat, itong walang kwentang ito, kaya ba niya akong talunin? Ewan ko kung sino ni isang galaw ni Mia Santos ay hindi niya kinaya. Ikaw? Ano ba ang kaya ninyo? Ano ba ang kaya nila? Alam ko na.
Kahit na kayo kung sakaling manalo kayo, hindi pa rin iyon pwede. Tanging ang paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang Jimenez ang may karapatan na makuha ang sagisag ng paligsahan. Ano ba kayo? Ikaw. Mia Santos, nakita mo ba? Ano kung matalo mo ako? Napakayaman ko. Sa mundong ito, ano pa ang hindi ko makukuha? Hindi kayo sumusunod sa mga alituntunin ng mandirigma. Alituntunin ng mandirigma? Eh di hindi na namin susundin. Ang pintuang bato sa likod ay napakabigat. Sino ang gustong pumasok kailangang dumaan sa sagisag na ito. Kung gusto ninyong pumasok, pwede naman. Kung matutupad ninyo ang isang kondisyon ko, baka naman maawa ako, ibibigay ko sa inyo ang sagisag. Basta siraan ninyo ang inyong sariling mga kamay. Hahayaan ko kayong dumaan. Elijah, sobra na kayo. Kaya mo ba? Sige. Papayag ako. Mia, huwag. Sisiraan mo ang iyong mga kamay. Paano mo mapalaki si Liza kung ganoon? Tama Mia, kung makikinig ka kay Elijah, mawawalan ka ng mga kamay. Paano ka na mabubuhay? Kung hindi tayo sasang-ayon sa kanyang mga kondisyon, hindi natin makikita ang pinuno. Paano natin mahahanap si Liza? Mia, kahit hindi ko alam kung gaano kalakas ka, pero dahil sa suntok na iyon, ang iyong lakas ay hindi mababa sa amin. Kung sisirain mo ang iyong mga kamay, ang buong husay mo sa pakikipaglaban ay masasayang. Para kay Liza, wag nang banggitin ang mga kasanayang ito. Maging ang buhay ko ay ibibigay ko. Anong ingay iyon sa labas? Ngayong araw daw ang pinuno ng paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang Jimenez sa lalawigan ng ulap na si Elijah Jimenez ay bibisita sa iyo. Paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang Jimenez. Isang tao mula sa isang mababang uri ng paaralan ng pakikipaglaban ang makakarating dito? Bakit ninyo dinadala ang kung sino-sino para makipagkita sa akin? Mga walang kwenta, puro kayong palpak. Palalayasin ko na sila. Teka, ang paaralan ng pakikipaglaban sa lalawigan ng ulap, baka kaya nilang maging tagapamagitan para sa akin. Kay Mia Santos, itago mo ang iyong espada. Ako mismo ang haharap sa kanila. Mia, tutulungan kitang bawiin ang token ng paligsahan. Elijah, lalabanan kita. Wag, hindi mo siya kayang talunin. Sige, sisirain ko ito. Panindigan mo ang iyong salita. Sisirain mo ang sarili mong mga kamay. Wala tayong balita kay Liza, hindi na tayo makapaghihintay. Ano pang hinihintay mo? Gusto mo bang dalhin ang token na ito sa pinuno upang iligtas ang iyong anak? Wag. Sa wakas pumayag ka nang makita ako. Rico Mercado, gusto kong hilingin sa iyo na tulungan akong hanapin si Liza. Anong ginagawa mo? Ang tapang mong guluhin ang lugar ko. Hoy, kinakausap kita. Sino ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Gio, bakit mo ako hinihila? Sabi ko sa'yo, dito sa Yum, ako ang hari. Walang sino man ang maglalakas loob na galitin ako. Ikaw naman ay sugo ni Rico Mercado. Bakit ang liit ng loob mo? Hoy bata, wala akong pakialam kung sino ka. Na-offend mo na ako. Mamaya paglabas ni Rico Mercado, patay ka na. Layas ka na. Talaga? Mukhang gusto mong tulungan ang mga walang kwentang De La Cruz. Hindi mo sila magagalaw ngayon. Sige, isa na namang naghahanap ng kamatayan. E di ayos lang sa akin, napatayin ang isa pang walang kwenta. Sino ka ba talaga? Sabi ko sa'yo, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pero pinilit mo pa ring sabihin, ito ang bagong itinalagang pinuno ng samahan ng mga mandirigma, Rico Mercado. Ano? Ang pinuno ng samahan ng mga mandirigma? Nang aapi ka sa harapan ko. Ako si Rico Mercado. Ano ba ang tingin mo sa akin?
Mahal na pinuno, pasensya na. Hindi ko po kayo nakilala. Bulag ang aking mga mata. Mahal na pinuno, pakiusap, magpakita kayo ng awa. Pakawalan ninyo ako. Si Elijah Jimenez ang nagturo sa iyong maliitin ang ibang tao. Ngayon, ikinagalit mo ang mahal na pinuno. Ang inyong paaralan ng pakikipaglaban sa buong buhay ninyo ay hindi na makakasali sa dakilang paligsahan ng samahan ng mga mandirigma. Mahal na pinuno, mahina ang aking mga mata, kaya hindi ko kayo nakilala. Ngunit may dahilan ang lahat. Dahil lang sa mga walang kwentang tao na ito. Sila ang gumagawa ng gulo dito. Mahal na pinuno, pakiusap, suriin ninyo ng maigi ang katotohanan. Oo, ang mga taga-paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz ang nagkakagulo. Sabi nila, kailangan kayong makita. Si Elijah Jimenez nga. Hindi kayo ang nagsasabi ng walang kwenta. Kayo talaga ang nang-agaw ng aming tanda ng pakikilahok. Kayong mga walang kwenta sa pamilyang De La Cruz. Ang tanda ng pakikilahok na ito kung totoo o peke, hindi pa natin alam. Tama, ito ang ibinigay ni Ron Mendoza sa pamilyang De La Cruz na tanda ng pakikilahok. Alam ko na, hindi ako nagkamali. Siya nga ang Mia Santos na hinahanap ko. Amo, ang anak ng aking tiya ay dinukot. Marami kang kakilala, ikaw lang ang tanging makakatulong sa amin. Pakiusap, tulungan mo kami. Rico Mercado, kung papayag ka, tulungan mo akong hanapin si Liza. Ang hiling mo sa akin noong isang araw pagbibigyan kita. Anong akala mo sa sarili mo? Ang kapal ng mukha mong kausapin ang aming amo. Sinasabi mo pang humihingi sa iyo ang aming amo. Managinip ka na lang. Ikaw bastos kang babae. Sa harap ng ating amo, nangahas ka pang magsalita ng walang hiya. Hinahanap mo ang kamatayan, walang galang. Amo. Sige, pumapayag ako. Amo. Ang babaeng ito ay mula sa paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz, isang hamak na tagalinis. Huwag po kayong magpalinlang sa kanya. Oo nga opo, amo, itong babae nandaya siya kanina at sinaktan ako ng patago, amo po. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Hay naku, ewan ko kung sino kanina ang pinalo ng aking tiya at naghahanap ng ngipin sa sahig. Ikaw. Amo, ang mga De La Cruz ay walang kwenta. Lalo na si Mia Santos, isa lang siyang hamak na tagalinis. Ayon sa lohika, ang imbitasyon sa paligsahan dapat ibigay sa paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang Jimenez. Ano, tinuturuan mo ako? Panginoon. Hoy kuya, pakiramdam ko ang pakikitungo ng Panginoon kay Mia ay masyadong magalang. Anong nangyayari? Ang lakas ni Mia ay hindi pa ganap na naipapakita ay ganito na kalakas. Ang ating Mia ay talagang hindi simple. Panginoon. Ang babaeng ito. Siya ay mula sa pamilyang De La Cruz, isang biyudang nagwawalis. Huwag po kayong magpaloko. Bobo, mga bobo. Ginalit ninyo ang hindi dapat galitin. Hindi ninyo alam na malapit na kayong mamatay. Sabi mo kanina, pumunta ang Panginoon sa ating lalawigan ng ulap ay para maghanap ng isang tao. Oo. Pero anong klase ng tao ang karapat-dapat na hanapin mismo ng Panginoon? Na kayang papuntahin mismo ang Panginoon sa ating lalawigan ng ulap na maliit na lugar. Ay mayroon lamang isang tao. Mia Santos. Mia Santos. Layas ka na, hindi ka welcome dito. Gio Alvarez. Noong una, pinangako mo sa akin, kapag ibinigay ko ang pera sa iyo, ibibigay mo ang tanda ng pakikilahok sa akin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong pera? Hindi mo ba nakikita ayaw kang makita ng Panginoon? Umalis ka na. Oy! Nung humingi ka ng pera sa akin, hindi ka ganyan dati. Anong nangyari sa iyo ngayon? Wala akong pakialam. Bayaran mo ako. Anong pinagsasabi mo? Ginagawa ko yun para sa Panginoon. Huwag mo akong paratangan. Layas. Wala akong pakialam. Nandito ang Panginoon. Kailangan mo pa ring ibalik ang pera sa akin. Layas. Teka! Layas ka rin. Panginoon, anong kasalanan ko, Panginoon? Una kang tumanggap ng suhol. At saka mo ginagalit ang isang mahalagang tao. Ang dalawang kasalanang ito. Mula ngayon, ayaw kong makita sa mundo ng mga mandirigma na makitang muli kayong dalawa. Panginoon, sino ba talaga siya? Kahit mamatay ako, gusto kong malaman ng totoo. Dahil siya ay... Dahil lang ba? Isang ordinaryong babae lang ako. Dapat bang apihin ninyo ako?
Mia Santos, parang ayaw mong ihayag ang iyong tunay na pagkatao. Mia Santos, sa puntong ito, bakit po ninyo itinatago ang inyong pagkakakilanlan? Matagal na akong lumayo sa mundo ng labanan. Ayoko nang magdulot ng kaguluhan. Pakitago mo ang sikretong ito. Sige na nga. Umalis ka na. Huwag ka nang magpakita habang buhay sa harapan ko. Kung hindi, huwag mong sisihin ang aking kawalang awa. Oo. Pasensya na sa abala. Ito ang token ng inyong paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz. Hihintayin ko kayong sumali. Salamat, Ginoong Mercado. Ang paghahanap ni Rico Mercado kay Liza de la Cruz. Nabalitaan kong may lumitaw kahapon na misteryosong babae. Napakalakas niyang lumaban, napakataas ng kanyang kakayahan. Tiyak na si Liza iyon. Nasaan siya? Ilalim na arena ng labanan. Ilalim na arena ng labanan. Dalhin mo ako. Saan ang ilalim na arena ng labanan? Dalhin mo ako sa kanya. Ma'am Mia, mapanganib ang ilalim na arena ng labanan. Maraming mahuhusay na mandirigma ang namatay doon. O kaya, uuwi muna ako, kausapin si Lolo humanap ng perpektong plano. Hindi na ako makapaghintay. Kailangan ko na siyang mahanap ngayon. Bata pa siya. Hindi niya kayang harapin ang mga iyon. Ang lugar na yon ay hindi ganun kasimple gaya ng iniisip mo. Kapag pumunta ka, tiyak na mamamatay ka. Tama, kung ikaw ay mapahamak, paano ko sasabihin sa namayapang tiyo? Para makapasok sa ilalim na arena ng labanan. Kailangan ang utos na kamay na ito. Talagang yun ang lugar. Sige, pupunta na ako ngayon. Mag-isa ka lang pupunta? Ma'am Mia, sasamahan kita. Kailangan kong matiyak na ikaw at si Liza ay makakabalik ng buhay. Pero... Mami, hayaan mong sumama si kuya sa'yo. At least may katulong ka. Kung gayon, sa labas ng ilalim na arena ng labanan, ako ang maghihintay sa inyo. Kung sakaling may mangyari, magbigay kayo agad ng senyales sa akin. Sige, kung gayon, aalis na ako ngayon. Doon iyon, ang pasukan ng ilalim na arena ng labanan. Tandaan nyo, 2 oras lang kayo. Kapag oras na, kahit mahanap nyo si Liza o hindi, dapat kayong umalis ayon sa usapan. Sapat na ang 2 oras. Kung hindi ko mailigtas si Liza, hindi ako lalabas. Rico, huwag po kayong mag-alala. Siguradong ilalabas ko si Mia at Liza ng ligtas. Hindi ako makakapasok dahil sa posisyon ko. Kaya kayong 2 lang ang makakapasok ng mag-isa. Pero tandaan nyo, kung may mangyari, magpadala kayo ng senyales. Sasaklolohan ko kayo agad. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Kapag nailigtas ko si Liza, tiyak na pasasalamatan kita ng lubos. Hindi na kailangan magpasalamat. Kung wala ka, hindi ako magiging ganito. Kapag lumabas ka, ang gusto ko lang ay makalaban ka ulit. Sige. Tandaan nyo, dito lakas at taya lang ang kinikilala. Bawat laban ay pustahan ng buhay at kabuhayan. Huwag kang mag-alala. Anong ginagawa mo? Pupunta ako sa ilalim na arena ng labanan. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng arena natin? Isang sugalan na ang taya ay buhay at ang dugo ay kapalit ng pangako. Mabuti naman at alam mo, ang aming arena ay hindi para sa mga eksperto sa martial arts, kundi para sa mga taong may espesyal na kakayahan. Sa maliit mong katawan, isang suntok lang hindi ka na makabangon. Pwede na ba kaming pumasok? Isa na namang magpapakamatay. Pwede mo na ba kaming ihatid sa loob? Isuot mo. Lakad. Magaling! Tulong? Tulungan mo ako. Aray! Patay na. Ilabas at itapon nyo na.
Baguhan pa. Alam nyo ang mga patakaran. Kailangan ninyong itaya ang pera o ang buhay. Ano ang itataya ninyo? Buhay ko. Isa na namang naghahanap ng kamatayan. Ang ganda ng muka. Sayang, masisira rin mamaya. Maligayang pagdating sa ilalim na arena ng labanan. Ipapakilala ko sa inyong dalawa. Ako ang may-ari ng ilalim na arena ng labanan. Tinatawag akong Arnel Ferrer. Narinig ko na ang pangalang Arnel Ferrer. Delikado siyang tao. Ipapakilala ko sa inyong dalawa ang mga patakaran ng ilalim na arena ng labanan. Simple lang ang mga patakaran ko. May 3 antas ito. Itaas, gitna at ibaba. Ang nagtatanggol sa bawat antas ay ang mga nanalo sa nakaraang laban. Ang antas na kinaroroonan ninyo ngayon ay ang pinakamadaling palapag. Ang una, kung manalo ka pwede mong kunin ang pera at umalis. Pwede ring umakyat sa mas mataas na antas para hamunin ang mas malakas na kampeon. Paano kung matalo? Kapag natalo ka, bubuhatin kang tulad ng taong iyon. Alam mo ba kapag humamon ka, hindi na mahalaga ang buhay o kamatayan? Payag ka ba? Tanggap ko. Magaling, may tapang ka. Gusto kong panoorin ang mahinang lumalaban sa malakas na magandang eksena. Itong arena, araw-araw, napakaraming inilalabas na tao. Wala ring mawawala sa walang kwentang ito. Mia, paano kung mag-isip tayo ng ibang paraan? Ngayon talagang kailangan kong iuwi si Liza. Mukhang napakahina ng babaeng ito. Kumusta ako? Sigurado akong hindi siya tatagal ng ilang minuto. Sobra naman ang tiwala mo sa walang kwentang ito. Pumusta ako na mamamatay siya sa loob ng 3 tira. Akala mo ba na ang lahat ay katulad ng henyong dalaga kahapon? Nasaan ang sinasabi mong batang babaeng henyo? Nasaan yung batang babaeng henyo na sinasabi mo? Bigla na lang lumitaw ang batang iyon. Isang gabi sunod-sunod niyang tinalo ang 5. Diretso siyang umakyat sa 2 palapag. Ikaw, nasa unang palapag ka pa. Kung gusto mo siyang makita, isipin mo muna kung paano ka mabubuhay sa unang palapag. Si Liza nga, yung batang babaeng tinutukoy niya. Tiyak na si Liza. Oo, Liza ang pangalan ng batang iyon. Ewan kung kanino siya natuto. Napakabata pa niya. Pero pambihira ang galing. Umakyat siya ng sunod-sunod. Kahapon, isang gabi lang. Kinita ko sa kanya ang halaga ng 3 taon. Siya ang pinagkakakitaan ko dito. Ano ang gagawin ko para makita siya? Kung gusto mo siyang makita, kailangan mo munang maging pinuno ng unang palapag. Jasper, lumabas ka na. Jasper, hindi ko inakala na ang magtatanggol sa laban na ito ay si Jasper. Kilala siya bilang isang demonyong uhaw sa dugo. Ang humamon sa nakaraang laban ay pinunit niya ng buhay gamit ang kanyang mga kamay. Ang batang balo laban kay Jasper. Sino kaya ang mananalo? Mahirap hulaan. Tingnan mo. Gusto mo pang humamon? Gusto ko. Mia, Jasper, hindi siya totoong tao, hayop siya, tiyak na hindi siya mahahabag, mapanganib ang laban na ito, ako na lang ang lumaban. Ganun lang siya, hindi siya mahirap talunin. Huwag naman, kahit na isang tsansang isa sa 10,000, tsansa pa rin yon. Unang palapag pa lang ito. Para makita si Liza, kailangan mong umakyat sa 2 palapag. Bakit ganito mahinang babaeng ito? Kahapon lang isang walang kwenta, hindi pa ako nasisiyahan. Bakit naman ngayon binibigyan ako ng walang kwenta? Nene, ikaw ba ang humahamon sa akin? Ano ang panlalaban mo? Ang katawan mo ba?
ang batang biyuda ng paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz na sa bahay lang nagpupunas ng sahig, hindi malaman kung ano ang nangyari sa isip niya para pumunta rito. Baliw talaga mamaya, hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Ang ganda ng babaeng ito. Hindi kita kayang saktan. Huwag kang mag-alala, mamaya magaan lang. Hindi kita sasaktan. Hindi na kailangan. Gusto ko kagaya mong biyudang mainitin ang ulo. Malakas ka pala. Ang bango, tatanggapin ko ang hamon. Tapos na ang babaeng ito. Liza, hintayin mo pa ako. Susundan ka agad ni nanay. Sandali. Binibini, huling pagkakataon ko na siguraduhin. Sigurado ka bang gusto mong makipaglaban kay Jasper Torres? Oo, sigurado ako. Sige, pirmahan mo itong kontrata ng buhay at kamatayan. Buhay o kamatayan, walang atrasan. Mia Santos, kapag napirmahan na ito, wala nang babalikan pa. Pirma. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ngayon kahit ano pa man, kailangan kong iuwi si Liza. Ay nako, kasalanan. May isa na namang ilalabas na bangkay. Kapag napirmahan na ang kontrata, nagsimula na ang laban. Mabuting pagpalain ang dalawa. Ang buhay at kamatayan ay nasa tadhana at ang yaman ay nasa langit. Laban sa ilalim na arena ng labanan. Manlalaban, Mia Santos, tagapagtanggol, Jasper Torres. Simulan na. Binibini. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Kapag nasaktan ka na, tumakbo ka sa akin at umiyak. Ha 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 ha. Ang dami mong sinasabi. Taya na! Lahat tayo kay Jasper para nangang pagpulot ng pera. Nandito lahat ng pera ko. Lahat tayo na si Jasper ang mananalo. Mananalo ako ng todo. Batang biyuda, kailangan mong tumagal ng husto. Kung hindi, natatakot ako na baka ang pera ko ay manalo ng masyadong mabilis. Hahaha. Lumaban ka lang. Kapag namatay ka, gagamitin ko ang perang panalo para bilhan ka ng magandang kabaong. Magsisimula na ang laban. Binibini. Masyado akong maawain sa mga babae. Siguradong hindi kita papatayin. Ha 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 ha. Hala. Kung mamatay si Mia dito, paano ko sasabihin sa iyo maong tito ko? Bilisan mo na. Ang galing ng katawan, halos hindi tinatablan. Hindi tinatablan. Masyado mong minamaliit si Jasper. Ito ang kanyang pinakamaliit na lakas. Ang laki ng braso. Baka kapag itinaas ni Jasper ang kamay ay masuntok niya ang biyudang ito hanggang sa mamatay. Lumayo na tayo. Mag-ingat sa dugo. Baka tumalsik sa atin. Matagal na akong hindi nakakita ng laban na sobrang laki ng agwat, kapanapanabik. Laban na! Nakaiwas pa nga ang babaeng ito, ang kamao ni Jasper Torres. Talaga? Ano ba ang iniisip mo? Sino ba ang hindi nakakaalam? Si Mia Santos, ang balo ng pamilyang De La Cruz. Sa pamilyang De La Cruz, isa lang siyang katulong na tagalinis. Wala siyang ni isang araw na pagsasanay. Paano niya malalaman? Ang mga galaw ni Jasper Torres. Masyado ka lang nag-iisip. Tama ka, nalito na rin ako. Si Jasper Torres ay nasa ilalim na arena ng labanan. Siya ang may hawak ng 10 sunod-sunod na panalo sa unang palapag. Ang mga humahamon sa kanya, marami nang namatay, halos kalahati na ng libingan. Itong walang kwenta. Paano naman? Medyo kawili-wili. 3 tira. Bibigyan kita ng 3 tira. Malaki kang magsalita. Tingnan mo ito.
Mag-ingat ka. Ang lakas ng palo, mamamatay na si Mia Santos. Dalawang tira. Ang babaeng ito ay parang walang galaw, ngunit puno ng mga galaw para manalo sa kanya. Jasper Torres. Kailangan niyang danasin ang hirap. Sablay na naman, sino ba talaga itong babaeng ito? Nakakaiwas pa siya sa palad na pumapatay ng kaluluwa ni Jasper Torres. 2 lang ang tira. Hindi. Siguradong binigyan lang siya ni Jasper ng 2 tira. Kung 1 tira lang, mapapatay na agad ang basurang ito. Wala nang saysay. Talaga ba? Naguguluhan ka na ba? Napakarami na nating napanood na laban. Hindi pa tiyak kung sino ang mananalo. At higit sa lahat, ang kalaban ni Jasper ay basura lang. Makikita mo agad kung sino ang talo't panalo. Tiyak na panalo si Jasper. Tama ka, tiyak na panalo si Jasper. Sa laban na ito, malaki ang panalo natin. Seryoso na ako. Hoy babae, inaamin kong may kakayahan ka. Ang 2 tira kanina. Minamalit kita. Sa pagkakataong ito, patay ka na. Bilisan mo na. Gagamitin na ni Jasper ang kanyang pinakamalakas na teknik. Tapos na si Mia Santos. Ang teknik na ito ay kay Jasper, ang pinakamalakas na pamatay sa mga nakaraang laban. Hindi pa ito lumilitaw. Mapalad tayong makakita ngayon ng ganitong eksena, sulit na sulit. Oo nga, kapag ginamit ang teknik na ito, walang makaliligtas. Si Jasper ay isang demonyong na nagmula sa bunton ng mga patay. Sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay si Mia Santos. Mia, Mamatay ka na. Mia. Arnel, itigil mo na ang laban. Hindi siya mananalo laban kay Jasper. Magkano ang babayaran namin sa iyo? Ang paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz namin ay tiyak na makababayad sa iyo. Napakaganda ng laban na ito. Ganyan ka lang pala. Ano, si Mia Santos, gamit ang kanyang mga kamay, sinalo ang nakamamatay na pag-atake ni Jasper. Sira talaga ang ulo niya. Talagang walang kwenta si Mia Santos. Ni ang pinakasimpleng pag-iwas ay hindi niya kaya. Sa pagkakataong ito, talo na talaga siya. Akala ko pa naman ang babaeng ito ay may idudulot na sorpresa sa akin. Masyado lang yata akong umasa. Panghuling tira. Ang mundo ng mga mandirigma ay hindi para sa mga babaeng katulad ninyo. Walang himala dito. Ang walang kwenta ay walang kwenta. Meron pa akong panghuling tira. Sa bingit ng kamatayan, matigas pa rin ang bibig mo. Tingnan natin kung ang tigas ng bibig mo o ang tigas ng kamao ko. Tapos na. Ang lakas ng kanyang panloob na kapangyarihan. Mia, nanganganib ka. Umiwas ka agad. Tama ba ang nakikita ko? Ang kamao ni Jasper Torres ay biglang tumigil sa harap ni Mia Santos. Imposible! Ito si Jasper Torres! Itong babae, anong galawang ginamit? May tsansa. Talo ka. Ano? Nanalo ka talaga? Panalo. Mia, nanalo tayo. Hahaha. Imposible yan! Hindi ba siya walang kwenta? Paano niya matatalo si Jasper Torres? Imposible! Isang galaw lang. Hindi man lang siya gumalaw. Natalo niya si Jasper Torres. Hindi ako makapaniwala. Jasper Torres, bumangon ka! Patayin ang babaeng ito! Bumangon ka! Patayin mo siya! Natalo si Jasper Torres. Nasira lahat ng meridian niya. Ang lakas ng tama. Sino ba talaga ang babaeng ito? Sa paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz lang ba talaga siya? Isang biyudang nagwawalis? Ilalim na arena ng labanan-labanan sa unang palapag, nanalo si Mia Santos. Panalo? Mia, nanalo tayo. Paano nangyari iyon? Hindi pa natatalo si Jasper Torres. Paano siya natalo? Hindi ko maintindihan.
Yung pera ko, ipinuhunan ko na nga lahat ng nasa account ko na puhunan. Halina kayo, ibuhat ninyo siya at ilabas. Teka. Sino ka ba talaga? Pasensya na, hindi ko sinasadyang saktan ka, pero kailangan kong manalo. Magpagaling ka ng mabuti. Mia, hindi ko inakalang napakalakas mo. Ang babaeng ito ay hindi basta-basta. Sa 3 tira lang, nabasag niya ang walang talong record ni Jasper Torres. Ang ganitong lakas ay hindi basta-basta. Sino kaya siya talaga? Ha, nanalo ka, Binibini. Kunin mo na ang pera at pwede ka nang umalis. Binibini, kulang ba ang pera? Bukod dito, may bonus pa. Ang perang ito, sapat na para mabuhay ka habang buhay. Ayoko ng pera. Gusto kong pumunta sa ikalawang palapag. Ano? Ayaw niya pala ng pera. Baliw ba siya? Sapat na ang perang ito para bilhin ang 3 paaralan ng pamilyang De La Cruz. Nanalo si Mia Santos sa unang palapag. Kunin mo na lang ang pera at umalis. Gusto pa niyang umakyat sa ikalawang palapag. Malamang hindi niya alam kung gaano kalakas ang nasa ikalawang palapag. Baliw. Baliw na baliw. Binibini, alam kong meron kang mga kakayahan. Pero alam mo ba, ang ikalawang palapag ng aking ilalim na arena ng labanan kumpara sa unang palapag ay hindi pareho ng antas. Ang tagapagtanggol ng ikalawang palapag, siya si Brent Valdez. Brent Valdez? Ano, takot ka na? Pwede mong kunin ang pera at umalis na. Isipin mo na lang na ang sinabi mong pupunta sa ikalawang palapag ay hindi ko narinig. Sino? Malakas ba siya? Ang kilalang si Brent Valdez ay hindi man lang niya narinig. Bakit siya naglakas loob na hamunin ang ikalawang palapag? Masyadong makitid ang pananaw. Masyadong mayabang. Kahit malakas si Jasper Torres, pero siya ay mababang antas sa unang palapag. Pero sa ikalawang palapag, si Brent Valdez ay isa sa 5 pinakamalakas sa ranking, nananatiling kampeon ng ikalawang palapag sa loob ng 3 taon. Mia, si Brent Valdez sa ikalawang palapag na naging kampeon ng ikalawang palapag ng napakatagal. Tiyak na hindi madaling kalabanin. Mag-ingat ka. Kahit madali o hindi, kailangan kong iligtas si Liza ngayong araw. Binibini, alam kong may pambihira kang kakayahan at may talento ka talaga. Sa paglipas ng panahon, tiyak na magiging mahusay ka. Pero sa ngayon, hindi mo pa kaya. Si Brent Valdez sa ikalawang palapag ay napakalakas. Hindi mo siya kaya. Kaya o hindi kailangan subukan para malaman. Binibini, bihira akong magpayo sa arena na umurong sa laban. Pero nakikita kong may potensyal ka. Kung sakaling mapatay ka ni Brent Valdez, sayang naman. Salamat Arnel Ferrer, pero desidido na ako. Pakihatid na lang ako. Sige, dahil desidido ka na, ito ang pass para sa laban. Sumunod ka sa akin. Ngayon, gusto kong makita kung paano mamamatay si Mia Santos sa ikalawang palapag. Tara, umakyat tayo sa ikalawang palapag at tingnan. Sige, isinangla ko ang bahay namin para tumaya ulit. Nandito na tayo sa ikalawang palapag. Ang ikalawang palapag na ito, mukhang katulad lang ng unang palapag, wala namang pinagkaiba. Pareho ang kapaligiran, pero ang lakas ng nagtatanggol ay napakalayo ng pagkakaiba. Walang alam na walang kwenta. Mia Santos, ito ang ikalawang palapag. Sigurado ka bang gusto mong hamunin ang nagtatanggol sa ikalawang palapag? Tingnan ko nga. Sino ang umakyat sa ikalawang palapag? Sino to? Si Brent Valdez ba? Ikalawang palapag ito, ang pinakamahal na panauhin. May matalas na mata. Sa 3 galaw, alam na kung sino ang panalo. Dahil sa kakayahang ito, sa ilalim na arena ng labanan, kumita ng malaki. Kilala siya bilang Jeremy Mendoza. Jeremy Mendoza. Dumating na po kayo, hahaha. Narinig ko lang kasi may bagong umakyat sa ikalawang palapag. Titingnan ko sino kaya ang magaling. Siya lang. Oo. Itong arena ang baba na ng pamantayan ngayon. Anong mga basura nakakapasok na sa ikalawang palapag? Hindi ba't nadudumihan ang hangin sa ikalawang palapag natin?
Imposible to. Si Jasper Torres ay isa sa mga pinakamagaling. Sinasabi mong sa katawan mong yan kayang talunin si Jasper Torres? Tama, siya si Mia Santos, nanalo siya sa hamon. Ngayon hahamunin niya ang kampeon sa ikalawang palapag. Kilala kita. Ikaw ang byuda ng paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz. Mula nang mamatay ang asawa mo, naging katulong ka sa paaralan. Isang katulong, kayang umakyat sa ikalawang palapag? Aba, hindi ako naniniwala. Bahala ka kung ayaw kang maniwala. Medyo interesante ah. Arnel Ferrer, maaari na bang magsimula? Sige. Brent Valdez, lumabas ka. Itong si Brent Valdez nasaan? Ang baho ng bibig mo. Saan ba akong mabaho? Arnel, ito si Brent Valdez. Arnel, sigurado ka ba? Itong humahamon sa akin, isang batang babae lang. Hindi maganda yan, Arnel. Ang ganda ng dalagang ito. Sayang naman kung mamatay siya sa akin. Uy, mataray pa. Natatakot ako. Mia. Bakit parang si Brent Valdez mukhang wala sa sarili, parang tanga? Ikaw ang tanga, pati pamilya mo. Ako, lalasonin kita. Antidote? Mia ang kamay ko. Si Brent Valdez ay magaling sa lason. Kung galitin mo siya, siguradong mahihirapan ka. Brent Valdez. Hindi siya makakalaban mo ngayon. Bilisan mong bigyan siya ng antidote. Kung hindi, ang braso niya ay mawawala na. Shh! Antidote? Ayaw mo nang mabuhay? Salamat. Hindi mo kaya ang ganitong lason? Ang paaralan ng pakikipaglaban ng pamilyang De La Cruz nyo ay puro mga walang kwenta. Mia Santos, nakita mo ba? Si Brent Valdez ay magaling sa lason. Mabagsik ang kanyang pamamaraan. Kung walang antidote, walang pagkakataong makahinga. Pwede ka pang bumaba ngayon. Mia, nasubukan ko na ang mga galaw ni Brent Valdez. Napakahirap kalaban. Ang kanyang lakas at kalupitan ay 10 beses na mas mataas kaysa kay Jasper Torres. Huwag kang tumakbo dahil nasa ikalawang palapag ka na. Dapat kang lumaban ng kaunti bago ka umalis. Baka si Mia Santos na walang kwenta ay makagawa ng milagro. Tama si Sir Jeremy. Gusto ko ring makita kung paano mananalo ang walang kwentang ito laban sa ikalimang mandirigma ng samahan ng mga mandirigma. Ikalima, medyo malakas. Anong ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba si Brent Valdez? Alam mo ba kung gaano kalakas ang ikalimang mandirigma? Walang kwentang walang alam sa hangganan. Mamaya malalaman mo ang galing ni Brent Valdez. Huwag mong isipin na dahil natalo mo si Jasper Torres sa unang palapag, ay importante ka na sa ikalawang palapag. Sa harap ni Brent Valdez, wala ka. Ikaw ay walang kwenta. Wala akong oras makipag-usap sa inyo. Sir Arnel, simulan na natin. Handa akong sumabak anumang oras. Ako si Jeremy Mendoza. Lahat ng aking pinag-ipunang kayamanan sa mga nakaraang taon. Ngayon, itataya ko lahat kay Brent na mananalo. Sigurado ka bang lahat ng kayamanan mo? Sigurado, kay Brent ko itataya. Ang galing mo, Jeremy. Si Jeremy ay matagal nang kilala sa ilalim na arena. Hindi pa siya nagkakamali. Susugal ako kasama si Jeremy, itataya ko na lahat. Ito na lahat ng pera ko, lahat itataya kay Brent na mananalo. Ngayon, lahat ng pera ko ay nakataya kay Brent. Walang tumataya kay Mia Santos, hindi natin masisimulan ang pustahan. Itataya ko kay Mia Santos.
Arnel, nalilito ka rin? Itong si Mia Santos. Kaya bang makaligtas sa isang taga ni Brent? Yun na nga ang kapalaran niya. Bakit mo naman siya pinagpustahan? Sandali, huwag kang magmadali. Tingnan mong mabuti magkano ang taya ni Arnel. Isang tael na pera. Isang piso lang. Mas mabuti pang hindi na tumaya. Mia, si Arnel wala talaga siyang tiwala sa'yo. Itaya ang 1 piso para lang magsimula. Si Arnel, dito sa ilalim na arena ng labanan, ilan na bang magagaling na mandirigma ang nakita niya? Kahit si Arnel, hindi kaya ng walang kwentang ito. Hindi ako naniniwala. May himala talaga, Kaya kong itaya ang 1 piso. Salamat, Ginoong Arnel. Hindi mo mawawala ang perang ito. Sana mabuhay ka. Magsimula na. Labanan sa ikalawang palapag. Ang tagapagtanggol ay si Brent Valdez. Ang humahamon ay si Mia Santos. Pirmahan mo itong kontrata ng buhay-kamatayan. Buhay o kamatayan, walang pananagutan. Magsimula na ang laban. Sigurado ka bang pipirmahan mo ito? Kapag pinirmahan mo na, buhay o kamatayan, walang pananagutan. Panalo o talo lang. Sa wakas may makakalaro na ako. Oh, Mia, mag-ingat ka. Kung may anumang mangyari, sinyasan mo ako. Gagawin ko ang lahat para pigilan ka. Dito ka lang, huwag mong saktan muli ang braso mo. huwag kang magtagal. Hindi na ako makapaghintay na makipaglaro sa batang ito. Magandang laban, magsisimula na. Sa laban na ito, pwedeng pumili ng sariling sandata ang mga manlalaro. Magsisimula na ang laban. Mia, mabilis kang maglabas ng sandata. Kaya ko na siyang mag-isa. Hindi alam ng basurang ito na ang pinakamalakas na galaw ni Brent Valdez ay ang mabilis na karayom na 9 na segundo. Patay na si Mia Santos. Tinamaan ng karayom si Mia Santos. Mia, Alam ko na, kapag lumabas na ang mabilis na karayom na 9 na segundo ni Brent Valdez, siguradong tatamaan ng bobo na ito. Ang bilis ng mabilis na karayom na 9 na segundo ni Brent Valdez, hindi ito makikita ng mata. Si Mia Santos na walang kwenta ay natamaan, hindi na nakakapagtaka. Sayang nga lang ang magandang palabas na ito masyadong maagang natapos. Sabi nila, kapag natamaan ka ng mabilis na karayom na 9 na segundo ni Brent Valdez, sa loob ng kalahating oras ay mamamatay ka ng nalalason ang bituka at baga. Nakakatakot ang itsura ng pagkamatay. Mia, Hindi na masaya, hindi na masaya. Ang hirap ng may makakasama akong maglaro. Bakit ang bilis mong tumigil? Hindi pa tapos. Mabilis na karayom na 9 na segundo. Hindi ka ba tinamaan ng karayom ko? Paano napunta sa'yo? Ano? Mia Santos nagawa niyang saluhin ang karayom ni Brent Valdez. Ang pag-atake gamit ang nakatagong armas ay hindi gawa ng isang maginoo. Ito nga ang aking karayom. Paano mo yon nasalo? Napakabilis ng karayom na ito. Isang saksak lang ay nakamamatay. Siya. Paano niya yon nasalo? Oo nga, dapat. Hindi pa nabibigo ang mabilis na karayom na 9 na segundo ni Brent Valdez. Talaga bang wala siyang silbi? Swerte lang iyan. Nakasalo ng karayom si Mia Santos. Ito lang ay nagpapatunay na mabilis ang reaksyon niya. Wala itong kinalaman sa kakayahan. Talaga ba? Ang mabilis na karayom na 9 na segundo ni Brent Valdez ay pampagana lamang. Nasa huli pa ang malakas na atake. Huwag ninyong kalimutan. Si Brent Valdez ay isa sa nangungunang 5 eksperto. Paano siya matatalo sa walang kwentang iyan? Panalo na tayo sa pustahang ito. Mia Santos, paano pa niya kakayanin ang susunod na atake ni Brent Valdez? Galit na ako, talagang galit na ako. Ang dami mong daldal. Ano ang ginagawa ni Brent Valdez? Ito, pagbabalot ng benda. Ilalabas na ni Brent Valdez ang kanyang nakamamatay na teknik. Brent, patayin mo siya. Ipagtanggol mo ang iyong kampiyonato sa ikalawang palapag. Dumating na ang oras ng iyong dangal. Ikaw? Sa pustahan dapat tanggapin ang talo. Magdasal ka ng mabuti. Mia Santos, sana hindi masyadong pangit ang kamatayan mo.
Arnel Ferrer, nakita na namin ang kakayahan ni Brent Valdez. Sumusuko na kami. Pigilin mo na ang laban. Arnel Ferrer, hindi maaring itigil ang laban. Ipagpatuloy ang laban. Hindi sayang ang pagpunta ko galing. Ano ba, lalaban ka o hindi? Ang bagal-bagal mo. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Mamatay ka na? Nakaiwas pala si Mia Santos sa mabilis na atake ni Brent Valdez at tumpak na natamaan ang kanyang mahinang punto. Hindi naman talaga mananalo ang walang kwentang ito, di ba? Masyado kayong mainipin. Si Brent Valdez ay isang napakagaling na mandirigma. Dapat bigyan ng walang kwentang si Mia Santos ng kaunting oras upang mabuhay. Kung hindi masyadong maaga matatapos ang laban, wala nang panonoorin. Tama si Jeremy. Si Brent Valdez yan. Kung may gustong tumalo sa kanya sa 3 galaw, maliban kay Mia Santos na nawala 8 taon na ang nakalipas, wala akong ibang maisip na kayang gawin iyon. Mia, bantayan mo ang oras. Wala nang kalahating oras. Wala nang panahon para mag-antala. Ano, natalo si Brent Valdez? Panalo. Mia, panalo na naman tayo. Imposible. Paano matatalo si Brent? Natalo pa sa isang walang kwenta. Siya si Brent ah. Wala na ang lahat. Pera ko. Bangkarote na ako. Jeremy, hindi mo ba sinabing mananalo si Brent? Isuli mo ang pera ko. Layas ka, walang kwentang hampas lupa. Kung walang pera, layas ka na. Anong pakialam ko? Kasalanan mo to, walang hiya. Sinira mo ako. Wala kang karapatang magsalita dito. Layas ka. Hindi ko talaga kayang talunin ka. Sino ka ba talaga? Brent, ikaw, gago, hindi mo kayang talunin ng isang babae. Wala kang kwenta. Naubos mo ang lahat ng kayamanan ko. Hindi ko inakalang ganyan ka pala kagaling lumaban. Dahil sa'yo, naging 3,000 ang isang taya. Matandang gago. Malaki ang kinita mo ngayong gabi. Ito na lang bilang pasasalamat kay Arnel. Walang anuman. Dahil yan sa sarili mong galing. Pero yung galaw mo kanina, parang pamilyar yon sa akin. May naalala akong tao. Nagbibiro ka, Arnel. Wala iyon, mga hindi pinag-aralang galaw. Arnel, pwede na bang umakyat sa 2 palapag? Sigurado ka bang aakyat sa 2 palapag? Oo. Mula nang magbukas ang ilalim na arena ng labanan, kaunti lang ang nakaabot sa 2 palapag. At ang kampeon sa 2 palapag ay napakahiwaga. Hindi pa nagpakita kailanman. At gusto mo pang umakyat doon, ang yabang mo naman. Natalo mo si Brent Valdez. Kabilang ka na sa nangungunang 5 na mga pinakamahuhusay na mandirigma. Sa galing mo ngayon, ano pa bang kulang sa'yo? Gusto mo pa ba talagang sirain ang iyong kinabukasan? Wala akong gusto. Ang gusto ko lang ay mahanap ang aking Liza. Alam mo ba, ang nasa 2 palapag ay hindi basta-basta kalaban. Kapag pinili mong umakyat, talagang wala nang atrasan. Tama nga. Mia, nakaabot ka sa 2 palapag. Lampas na iyon sa iyong limitasyon. Ang 2 palapag. Kailangan kong umakyat. Hinihintay ako ni Liza. Pero, wala nang pero. Kung hindi ko mahahanap si Liza, hindi ako aalis. Aba ang babaeng galing sa mababang paaralan ng labanan. Wala namang alam, pero nagmamadaling mamatay. Arnel. Sumama ka sa akin? Sige. Sasama rin ako. Liza. Liza! Liza. Arnel, nasaan si Liza? Kung matalo mo ang kampeon sa 2 palapag, saka mo lang makikita si Liza. Nasaan ang kampeon sa 2 palapag? Sigurado ka bang hahamunin mo ang kampeon sa 2 palapag? Lahat ng nakakita sa kanya ay patay na. Sigurado ako. Kapag nagsimula na ito, wala nang atrasan. At walang pinsala, buhay o kamatayan lang. Pag-isipan mong mabuti. Arnel. Nanay! Liza. Liza, Nanay! Iligtas mo ako! dumating ka na sa wakas. Pakawalan mo siya. Ikaw na walang kwenta, hindi ka karapat dapat lumaban sa akin. Kuya... Kung gayon, karapat dapat ba akong lumaban?
Hahaha, magaling. Ang kayang sumalo ng palad kong ito ay kakaunti lang sa mundong ito, isa ka na doon. Pero sa inaakala kong itsura, malayo pa rin. Hindi ko akalain na balang araw makikipaglaban ako sa isang babae. Kahit na manalo ako, wala ring karangalan. Kung gayon, pakawalan mo si Liza. Pakawalan siya. Hahaha, hindi pwedeng ganon. Sobrang tagal kong hinintay may umakyat sa ikatlong palapag para hamunin ako. Hindi ko palalampasin ang kawili-wiling pagkakataong ito. Ngunit, ang estilo ng palad mo kanina ay nagpapaalala sa akin ng isang tao. Mali ang pagkakakilala mo. Oo nga, masyado akong nag-isip. Paano ka magiging si Mia? Sige, simulan na natin. Kung mananalo ako, si Liza ay akin. Kung matatalo ako, ang buhay ko ay sa iyo. Sige, gawin nating pusta ang babaeng ito. Liza. Mia, isipin mong mabuti. Si Cedric ay hindi katulad ni na Jasper at Brent. Ang kanyang panloob na kapangyarihan at mga galaw ay talagang napakalakas. At sa paligsahang ito ng mga mandirigma, isang hakbang na lang para talunin si Rico. Salamat sa paalala, Arnel. Gusto ko nga sanang bigyan siya ng leksyon. Aba. Nagmamayabang na naman. Akala mo yata dahil umakyat ka ng 2 palapag, magaling ka na agad? Sa harap ni Cedric, basura ka lang. Puwe. Masamang tao, bawal mong murahin ang nanay ko. Hindi basura ang nanay ko. Napakalakas ng nanay ko. Liza! Ikatlong palapag ng ilalim na arena ng labanan-labanang hamon. Depensa ni Cedric. Hamon ni Mia. Ang laban na ito ay ang pinakamagandang laban mula nang magbukas ang ilalim na arena, Arnel. Pahiram ng 1,000 tael. Tataya ako na mananalo si Cedric. Arnel, ano ang ibig mong sabihin? Natatakot ka na manalo ang taya ko kay Cedric ng malaking pera. Kaya sinasadya mong hindi ako pautangin, di ba? Sige, ipahiram ko na nga. Mia, tingnan mo itong batang ito, nangutang pa siya sa Pima 6 para pumusta na mananalo ako. Masama ang loob mo, di ba? Eto, ganito na lang, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon at iwan mo sa akin ang babaeng ito. Kasi malaki ang kikitain ko sa kanya. Pangarap mo lang yan, tiyak kong dadalhin si Liza. Kung gayon, sasabihin ko sa iyo ang isa pang paraan. Sumama ka na sa akin ngayon. Magkaroon tayo ng isa pang anak. Cedric, ikaw. Sige, tingnan natin kung kaya mo ang ganyan. Medyo kawili-wili. Yan lang pala ang kaya niya. Nakita ni Cedric ang kakayahan ni Mia. Atakihin na niya. Arnel, pwede pa bang umatras ngayon? Wala nang atrasan. Ito ang pinili ni Mia mismo. Huwag kang mag-alala, hindi mapapahamak si inay. Kawawang Liza. Ano na lang ang gagawin niya? Naniniwala si Liza kay Mia. Mia, uwi na tayo. Naghahanap ka ng gulo. Magaling, ganda ng tira. Liza, wag kang magsalita ng kung ano-ano makakaapekto kay Mia. Malakas si Mia. Ang galing ng galaw mo. Nakailag ka pa sa palad ko. Muna magpainit. Sige, ipapakita ko sa iyo ang lakas ng 40 taon kong pagsasanay. Ako si Cedric Manalo. Palad ng kulog. Itong palad ng kulog ay nilikha ni Mia Santos, walang kapantay. Hindi ko inaasahang kilala mo ang palad ng kulog. Mamaya malalaman mo kung bakit ka mamamatay. Kilalang kilala ko na. Hindi ko inaasahan na si Cedric Manalo ay marunong ng palad ng kulog ni Mia Santos. Kapag inilabas ang palad ng kulog sa loob ng 100 milya, walang tutubo kahit isang damo. Si Mia wala nang pagkakataong manalo ngayon. Para talunin ang palad ng kulog ni Cedric Manalo maliban kung dumating si Mia Santos mismo, kung hindi, imposible. Sayang, si Mia Santos, isang henyo sa martial arts, ay namatay ng maaga. Hindi pa oras ngayon. Dapat ba akong tumawag ng reinforcement ngayon? Teka lang, maglaro pa tayo. Matagal na akong hindi nakakapanood ng nanay ko na lumalaban. Gusto ko pang manood. Liza, ano pang nilalaro mo? Kung papatuloy pa, mamamatay ang nanay mo. Hindi naman ganun kaseryoso. Yung pangit na tito, hindi niya kayang saktan ng nanay ko. Tama na. Inosente pa ang bata. Paano niya malalaman ang lakas ng palad ng kulog?
Pataas ang pana. Mali. Ano bang ginagawa ni Mia? Si Mia ay nagtuturo. Ang palad ng kulog ni Cedric. Kalokohan. Ang palad ng kulog ay kay Mia Santos, natatanging pamamaraan niya. Sa buong mundo, hindi hihigit sa 5 ang makakagawa. Sinasabi mong walang kwenta si Mia Santos? Paano niya matuturuan si Cedric ng palad ng kulog? Paanong marunong si Mia ng palad ng kulog? Sige, marami pa kayang gawin ng nanay ko. Diretso ang atake. Mali. Hindi, si Mia Santos ay binabasag ang palad ng kulog. Paano naman nangyari iyon? Sa halip na pagwasak, mas parang pinaunlad niya ang palad ng kulog. Si Mia Santos kaya ay... Nay, sige, bugbugin mo siya, bugbugin. Liza, tumahimik ka. Kung magagalit si Cedric, manganganib ang nanay mo. Kuya, hindi manganganib ang nanay ko, siya si Mia Santos. Ano? Ikaw? Sabi mo? Ang nanay mo ay si Mia Santos. Sabi mo, sino ang nanay mo? Sabi ng nanay ko, hindi ko masasabi sa inyo na siya si Mia Santos. Ang bobo nitong bata. Arnel, ang sinasabi ng batang ito ay kalokohan. Talaga bang maniniwala ka? Itong si Mia Santos ay natuto lang ng ilang galaw, mga pakitang tao lang. Paano siya makakapantay sa kataas-taasang Mia Santos? Ang anak mong ito, kasing tanga mo. Pati na ang pagiging Mia Santos mo ay pinagsasabi mo? Kahit ako ay si Mia Santos o hindi, ngayon si Liza ay akin na. Tingnan natin kung gaano kakagaling. Ngayon ko na ipapadala sa impyerno. Naku, gagamitin na ni Cedric Manalo ang kanyang ultimate move. Mali, mananalo na si Mia Santos. Siya yon, siya nga. Sino yon? Mia Santos. Ano, Mia Santos? Napakagaling mo, nanay, napakagaling mo, nanay. Ikaw? Ikaw si Mia Santos? Hindi mahalaga kung ako si Mia Santos. Ang mahalaga, nanay ako. Ang hindi mo dapat galawin ay ang anak niya. Mia Santos, hindi ko po kayo nakilala. Nakasagi po ako sa inyong dalawa. Pakiusap, huwag ninyong patayin ang hamak kong buhay. Hindi ko naisip na patayin ka. Pero sira na ang iyong mga ugat. Wala ka ng silbi. Salamat po, Mia Santos, sa hindi ninyo ako pinatay. Salamat po, Mia Santos, sa hindi ninyo ako pinatay. Manong, saan ka tatakbo? Binibini, pasensya na po Mia Santos. Mali ako, pakiusap at patawarin ninyo ako. Huwag muna ninyo siyang patayin. Kanina, umutang siya sa akin ng 1,000 tael. Nagpusta siya ng tiket ng pilak. Natalo siya ngayon. Babayaran niya ako ng 10,000 tael. Liza. Nanay, ayos lang si Liza. Nanay, pasensya na. Pinag-alala kita. Akala ni nanay, hindi na makikita si Liza. Hinding-hindi mangyayari iyon. Hinding-hindi ka iiwan ni Liza. Kasalanan yon ng masamang tito. Hindi niya ako kayang itali. Niloko niya akong uminom ng pampatulog. Kung hindi, hindi niya ako kayang itali. Sabi ko na nga ba, pinakamatalino ang ating Liza. Dumating na si Mia Santos. Hindi ko nakilala ang isang dakilang tao. Patawarin ninyo po ako. Napakagalang ninyo naman, Arnel. Kamahalan. Luis, bakit mo rin ako tinatawag na kamahalan? Tawagin mo na lang akong Mia. Hindi, ama. Ikaw ang dakilang kamahalan. Paano ko kayang basta-basta kayong tawagin? Walang anuman kamahalan. Tanging ang manugang ng pamilya de la Cruz, ang ina ni Liza si Mia Santos. Kuya, kung hindi ka nandito sa pamilya de la Cruz, madalas mong palihim na pinoprotektahan ako at ang aking ina. Hindi namin alam kung gaano pa ang hirap na mararanasan namin. Nahihiya ako.
Luis, ipaalam mo kay Rico Mercado para hindi siya masyadong mag-alala. Opo, Liza, tara, umuwi na tayo. tara.